Ito naman yung building wealth and asset accumulation. So kung gusto mo matutong mag-invest, ayan, nasa workshop 3 po yan. So favorite ko din to, no, yung wealth formula. Sa pag-i-invest kasi feeling natin pera-pera lang, 'di ba? Pero dapat pala hindi tayo nagde-delay, no? Importante yung time kasi pwede natin maging kakampi to or kalaban. Okay? So pag nag-delay-delay ka, yan, konti na lang yung time mo. Hindi mo maximize. Pero pag bata ka pa, start ka agad para maximize mo yung time na meron ka. So, of course, yung rate of return, pwedeng kakampi, pwedeng kaaway. Yan, kakampi, kaaway. Pag-utang, kaaway. Pagka-interest ng perang investment, kakampi natin. So wala tayong magagawa sa inflation, taxes, talagang bawas yan sa ating wealth. Kalaban talaga yan. Kaya nga importante nag-i-invest tayo para mabit natin tong pagtaas ng mga bilihin. Ayan, no? So tingnan natin yung sample, no? Kung gaano ka-importante talaga yung pag-execute agad, no? Mag-take action agad tayo. Paki-type nga po dyan, time. Kasi mahilig po tayong procrastinate. Yan po yung sakit natin. Hindi lang sa pag-i-invest, pati din kung may gagawin tayo, di ba? Mamaya na lang, bukas na lang, di ba? So ito po yung cost of waiting natin. So may dalawang tayo dito, scenario, si Mr. Save Early tsaka si Mr. Save Later, no? So pareho sila nag-invest ng 12%, no? Per year yung kinikita. Tapos 20,000 per year, no? For 6 years. So umabot ng tag 120,000 naman ang ini-invest nila, no? Pero syempre, ang difference niyan, nag-start siya ng age 22, si Mr. Save Early. Si Mr. Save Later, nag-procrastinate ng 6 years. So, nag-delay siya ng 6 years. Kaya, ang effect niyan, no, sa pera nila at the age of 60, sabay sila nag-retire. 7.6 na si Mr. Save Early. 3.8 lang si Mr. Save Later. So, ang laki nang nawala kay Mr. Save Later dahil nag-delay siya ng 6 years. 3.7 million. No?